carefully crafted plot. That's how China Media Group called the signing of the two recent maritime laws of the Philippines. They said the government intentionally passed the Maritime Zones Act and the Archipelagic Sea Lanes Act the day after the U.S. elections. The media group insisted the passage of the new two laws is an attempt to cover its illegal moves in the South China Sea with a legal veneer. Maritime expert Jay Batong-Bakal told Storycon that China's statement regarding the two new maritime laws was expected. Kasi para sa China, kahit naman ano gawin natin, provocative sa kanila at escalation sa kanila, no? Yes. Kahit tumutot tayo, escalation na sa kanila. Yung mga statement nila ngayon, bale, hindi po yan bago. No, I understood naman na hindi naman ma-irita yung China dyan. But yung maganda kasi sa law na yung itong pinasa na ito, at least we're making it parang official. Yeah. And we're adopting what the UN resolution, UN tuloy, arbitral ruling, UNCLOS, The Hague, and yes, arbitral has said, para in the future, if there are other cases that we want to file sa arbitral sa Hague, and then pwede natin sabihin, we enacted these laws to secure our domain and our passages, and yet tuloy-tuloy pa rin ginagawa ng China. Yes. And other countries for that matter. May pinakahawakan tayo. Totoo. But on the other hand, of course, China, as expected, sabi nga natin, di ba, nire-reject na itong dalawang laws Nag-diplomatic natin. protest sila. Nag-diplomatic protest sila, and they also declare yung baseline sila. And reaffirming, of course, yung kanilang sinasabi nilang right doon sa mga baseline na yun. Pinanghawakan nila ang history daw. That's sa kanila, sa di ba? history. The history is on our side, yun ang lagi nilang sinasabi. And they don't recognize yung ruling ng The Hague, di ba? Yung dun sa sinasabi they never even participated in it. In the pero process. yun nga, yung pinaka-question dito, yes, we have two new laws, maritime laws, yung Archipelagic Sea Lane Act and the Maritime Zones Act. Ang problema niyan, how are we going to really implement these laws kapag ang nakita natin sa harapan natin yung China na hindi naman talaga, di ba, nire-recognize yung right natin doon sa ating territory and sovereignty. How to enforce them. Yes. Let's say for example, nandoon sila or tayo, pupunta tayo doon, we'll bring our own construction materials. Di ba? Hindi nila tayo papayagan. Sea lane natin yun. Sea lane natin yun. So, anong mangyayari? What happens next? At least it's officially on the record at pag nagkaroon ng mga disputes internationally, it's so easy to say for us, and we have these laws in place based on the parameters given by UNCLOS, and yet hindi sumusunod. So that will strengthen our case in the international communities. Yes. And hopefully in the future, we have leverage, enough leverage to go to the table and to settle this issue along with our partners and other countries, saying, batas namin to Yeah. Diba? Pero kasi ang narrative talaga ng China ngayon, ayaw nila ng other people or other countries involved. Gusto nila mga bilateral Alam nila kasi na discussions if we have only. others involved, they will not be on their side, on our side. Yan. But let's talk more about this issue. Yeah, we have Attorney Jay Batong-Bakal, Director of the Institute for Maritime Affairs and the Law of the Sea, joining us today on the line. Good morning. Hi, good morning po sa inyo, sa lahat po ng mga nakikinig. Yeah, thanks for joining us today. So first off, can you explain for our viewers, Sir Jay Batong-Bakal, yung dalawang bagong maritime laws? Opo, bale, dalawa po to. Una, yung Maritime Zone Act. Bale, ang ginagawa po nito ay, kumbaga, nililayout po niya yung mga maritime zones ng Pilipinas ayon sa UNCLOS. So, ini-implement niya ba yung UNCLOS at yung South China Sea Arbitration na naipanalo natin. Kaya po galit ang China doon. Yung pangalawa naman po, ito po yung Archipelagic Sea Lanes Act. Ang ginagawa po nito ay inumpisahan niya yung proseso para ma-identify at ma-designate natin yung pinatawag na Archipelagic Sea Lanes. No? Ito po ay mga daanan ng mga barko sa ating mga inter-island waters. At ang particular na apektado dito would be yung mga military vessels and aircraft. So, ito po, bali meron pang ibang hakbang na gagawin dito. Yung, kumbaga, inumpisahan pa lang nung Archipelagic Sea Lanes Act, yung proseso. After this, kailangan nang pumunta sa International Maritime Organization tsaka International Civil Aviation Organization para magkonsulta na sa final designation nitong mga daanan na ito. Right. Yes, Jay, alam naman natin about yung mga ruling ng The Hague, no, yung sa UNCLOS. So bakit pa kailangan, kasi yun ang katanungan ng maraming kababayan para ma-explain lang sa kanila, bakit kailangan pa nito klaseng law when understood naman na sa atin naman
yung area na yan? Well, kailangan po ito kasi nga it is an international arbitration award. So yung pong award na yon, ang pag-implement po doon ay nakasalalay talaga doon sa mga partido. So tayo bilang principal na party doon, ini-implement natin bali yung award. No? Ito po yung paraan ng enforcement actually, no? Enforcement implementation of international ruling. Kailangan yung bansa mismo ang gumawa nun dahil wala namang ibang maggagawa nun. Walang entity na pwedeng mag-utos sa mga bansa, no? Kasi that is a violation of sovereignty. Yes. So ginagawa lang natin bali yung tama. Kaya naman galit na galit ang China at nagpo-protesta nga at ino-oppose tayo kasi nga nakikita niya na ang international award na ito ay pwede palang implement, no? So lalo siyang nababadshot, kumbaga, dahil nakikita ng buong mundo na between the two parties, ang Pilipinas sumusunod dun sa award habang ang China ay patuloy na hindi pa rin. Attorney, no, while we are happy and of course this shows that we are really determined para dun sa ating mga ating karapatan sa ating teritoryo at saka soberanya. The big question here, Attorney, is how are we going to be effectively, implementing these laws? Sorry, medyo naputol po kayo. Opo, how are we going to be effectively implementing these new laws knowing na hindi po kinikilala ng China mismo even yung arbitral ruling? Sorry po, medyo mahina talaga yung dating ng signal. Pero kung ang tinutukoy niyo po yung paano natin siyang implement, lalo na sa mga ibang partido, ibang bansa, no? Well, una po, no, yung mga ibang bansa, maliban sa China, ay susunod naman po yan sa atin dahil in-implement natin ng international law, yun talaga yung expectation nila na ang magiging action ng Pilipinas bale, ang kanyang laws and regulations ay fully in accord na with UNCLOS. So yung mga dapat natin gawin, kunwari sa conservation ng marine resources, sa pag-manage ng fisheries, pag-manage ng marine traffic, no, yung mga barko, yung pagdaan, magiging malinaw na talagang ang ginagamit natin na standard ngayon ay international law. So wala tayong problema sa kanila. Kaya nga may mga bansa na nag-react, binabati tayo sa pag-ng batas na ito. Ang problema yung kasi, sa China naman, go ahead po. Yung problema natin sa China, pinipilit pa rin niya yung sarili niya, yung sarili niyang batas ang gusto niyang masunod, no? Ayaw niyang international law. Kaya dinadaan niya ngayon sa dahas at lakas, no? Right. Siyempre, hindi natin sa ngayon mabago yung behavior na yun, pero ang mangyayari nun, magiging malinaw sa buong mundo ng China ang lumalabag sa batas and therefore, mas mahirapan siya actually na makitungo rin sa ibang bansa kung nakikita ng mga ibang bansa na una, hindi pala siya pagkakatiwalaan na sumunod sa batas, hindi siya mapagkatiwalaan na sumunod sa mga kasunduan. No? So actually, over the long run, mas magiging mahirap para sa China, no? Na patuloy na ipakita na wala siyang pakialam sa international law. Yeah, but lastly, ang nakikita ko kasing scenario dyan, Attorney Jay, would be yung, for example, China will go to our territory, our sovereignty, and mag-conduct sila ng mga maritime activities nila doon, and hindi natin sila mabawalan. At ganun din naman, pag tayo din naman on the other side of the fence, may mga gagawin tayo mga activity doon, or may magdadala tayo ng pagkain o construction materials, tayo ibabawalan naman ng China. So, nasa deadlock pa rin po tayo. Ano po pwedeng mangyari doon? Well, opo, totoo po yun, nasa deadlock in the sense na ipipilit pa rin China yung kanyang lakas, no? Pero again, ang inaasahan po natin dyan ay sa paggawa niya ng ganon, ay lalo lang niyang pasasamain yung papel niya sa mundo. So hindi niya makakamit yung mga iba niyang objective. Kunwari, yung better relations with other countries, yung kanyang mga Belt and Road Initiative, yung kanyang kagustuhan na makita bilang isang leader, world leader, etc. No? Lahat yon mawawala sa kanya kasi ang magiging tingin sa kanya ng mundo ay international outlaw, no? Magiging rogue state siya. No? So hanggat ginagawa natin yon, talagang patagalan yan. No? Ganun talaga yung nature nung, ito politics na to, hindi na gulo. So kailangan talaga nating panindigan ng pangmatagalan itong ating mga karapatan under international law. Right. Kasi pag hindi natin pininindigan yan, ang mangyayari ay mapupunta tayo sa sitwasyon na talagang dahas at lakas lang ang pwedeng
mag-decide bale no, kung anong mangyayari sa bansa natin, no? Right. Mawawalan talaga tayo ng sovereignty, kumbaga, no? Magiging subject tayo sa Totoo. Chinese wishes, bale, no? Right. And we Kaya can, hindi tayo pwedeng pumayag sa ganun, no? Totoo. And we can only hope na sa next administration parehas pa rin ang foreign policy at pagpapatuloy lang itong ginagawa natin. 'Di ba? But for the meantime, thank you so much for your time. Attorney Jay Batong Bakal, Director of the Institute for Maritime Affairs and the Law of the Sea. Thank you so much for joining us today. Welcome po at magandang umaga po sa lahat.